Yo, what's up mga kumotmot? Welcome back sa YouTube channel. For today's video, may pag-uusapan tayo mga kumotmot. Mahalagang topic. Ang topic natin ngayon, paano nga ba magpa-transfer ng ownership ng inyong motorsiklo? Yung, sa madaling salita, yung pangalan mo sa ORCR, no? Ayun mga kumotmot, umpisahan natin. I-discuss natin yung mga requirements at saka syempre sasabihin ko rin sa inyo kung paano ang proseso at kung ano ang mga dapat nyong gawin. Tara mga kumotmot, simulan na natin. Yun mga kumotmot, syempre ang unang requirement, ORCR. Ayan, dapat original. Yung original ORCR. At pwede naman yung Xerox, pero kapag kunyari nawala yung ORCR mong original, is pwede naman yung Xerox. Kaso dapat may kasamang affidavit of loss. Ang sumunod na requirements mga kumotmot is yung original na deed of sale or DOS ng inyong motorsiklong nabili. Syempre, dapat dito may pirma. At pirma ng bawat isa sa inyo, yung nagbenta at yung bumili. Ayun mga kumotmot. And the same time, dapat nakanotaryo to, pirmado ng attorney. Hindi kasi siya tatanggapin kapag naka-open deed of sale. Kailangan authorize. Ang sunod nating requirements is yung valid ID ng original na may-ari o first owner. Dapat to dalawang valid ID, Xerox at may pirma sa gilid. Tatlong signature niya sa gilid. And the same time, ang next requirements is valid ID. Dalawang valid ID uli. Syempre, ang valid ID mo. Syempre, kasi sa'yo ipapangalan yung ORCR. Ang sumunod na requirements mga kumotmot is confirmation request. Kailangan mo mag-confirmation request para sa yung mother file. Ayun mga kumotmot, dapat pumunta ka ng LTO office at mag-request, humingi ka sa kanila ng confirmation letter para sa yung mother file. Kasi ang mother file mo, hindi mo kasi alam kung nasaan, di ba? Kunyari, yung motor mong nabili na second hand is from Region 2. Syempre, ang mother file mo is not on din. Madali naman makita mga kumotmot ang mother file kung nasaan. Nasa ORCR lang yan. Nakikita mo yan dyan sa field. Yun nasa taas yung field office nakalagay. Nakikita mo dyan NCR or Region 4A, Calabarzon, mga ganon, Region 2. Makikita mo yan. Pagka malayo ang yung mother file, kailangan mong kailangan mong mag-request ng confirmation request na kunyari dito ka magre-renew sa kung saan lugar ka. Doon ka magpapa-transfer of ownership. Dapat doon ka magre-request. Pupunta ka lang sa LTO office, sa record section, and the same time papakita mo yung mga requirements mo. And syempre, after nyan, habang hinahantay mo yung confirmation request mo, is asikasuhin mo na yung HPG, PNP HPG clearance certificate mo, kasi ang confirmation request is nagtatagal siya ng 3 days to 1 week. Minsan nga umaabot pa ng 1 buwan pagka natatabunan na. And yun, tulad ng sinabi ko, habang hinahantay mo yung confirmation na pwede ka na magpa-change ownership, is dapat asikasuhin mo na yung HPG clearance mo. Pupunta ka ng HPG office kung saan lugar ka naroroon. Syempre dala-dala mo na yung yung mga requirements mo. Dapat may Xerox yan, ipapa-Xerox mo yan pag pumunta ka ng HPG office. And the same time, pag nandun ka na, pupunta ka sa desk officer, ipapakita mo lahat ng requirements mo na katunayan is kumpleto ka na, at sasabihin mo ay magpapa-transfer of ownership ka. And after yan, pag na-check na yung
yung lahat ng requirements mo sa pagpapa-transfer ng ownership is bibigyan kanila ng order of payments. Yung order of payments mga kamotmot is babayaran mo yon sa land bank. Ang susunod mong procedure is pupunta ka ng land bank at babayaran mo yung binigay sa'yo ng order of payments nagaling sa PNP-HPG office. And after nun, pag nabayaran mo na, bibigyan ka ng resibo. Yung resibo na nanggaling sa land bank is kailangan ipa-xerox mo din yan. At pag after mo pa-xerox yan, babalik ka ngayon ng HPG office. Babalik ka ngayon ng PNP HPG office. And the same time, bibigay mo yan doon. After mabigay mo yung resibo na binayaran mo sa land bank, bibigyan ka nila ng PNP Motor Vehicle Application Form at MBCSS. Pipilapan mo yan, ilalagay mo lahat ng hinihingi na information about sa'yo at sa motor mo. After nun, pagka na-complete mo na yung pagpipill up, is ipaprocess na yung unit mo. I mean yung motor mo, ipaprocess na nila, kukunan na nila ng stencil, kukunin na yung chassis number, engine number, and the same time, pipicturean yan yung nag-inspection ng motor, kumuha ng stencil, at yung motor mo, magpipicture taking sila. Nakatunayan na dumaan sa tamang proseso at maayos na proseso yung pagkukuha ng stencil ng yung motor. After nyan mga kamotmot, kung hindi mahaba ang pila sa yung pinuntahan na HPG office, kung hindi mahaba ang pila at kakaunti lang ang tao, is makukuha mo agad ang PNP clearance mo. Kung hindi man, ito ay bibigyan ka nila ng schedule kung kailan ang releasing ng yung clearance. Siguro mga 3 days to 1 week din yan. Hindi naman siguro tatagal yan. Basta bibigyan ka nila ng abiso na okay na yung clearance mo, o bibigyan ka nila itatakda nilang araw ng releasing, is doon na marirelease yung clearance mo. And the same time mga kamotmot, after nyan, after mo makuha ang yung clearance sa PNP HPG is pupunta ka naman ngayon at babalik ka naman ngayon ng LTO. Pero bago ka pumunta ron, kung isasabay mo naman na ang yung pagpaparehistro at sa pagpapalipat ng yung pangalan, sa pangalan mo yung motor, is kailangan kumuha ka muna ng TPL insurance, and the same time nakapangalan na yan sa'yo. After mong kumuha ng insurance, pupunta ka ng emission kung ikaw nga ay magpaparehistro na rin, and after mo pa emission is pupunta ka na ng LTO evaluator. Ibibigay mo na sa kanya yung mga requirements, lahat ng requirements ng motor, lahat ng requirements na inipon mo at kinuha mo, pati na rin yung HPG clearance, ibibigay mo na sa LTO LTO evaluator. After nyan, maghahantay ka lang ng ilang oras, ilang minuto, sabihin na natin, is tatawagin ka na yan ng cashier para magbayaran kung magkano ang change ownership. And yun mga kamotmot, after tawagin ka ng cashier, after mo magbayad, siguro ang babayaran mo rito is mga nasa 300 to 500. And yun, next step mo is hantayin mo na lang ang releasing ng yung hantayin mo na lang na tawagin ka sa releasing. After nyan is maghahantay ka lang muli. Sa atin naman nagtatagal lang naman ng pagpoproseso dahil din lang sa habang pila, maraming tao, maraming nagpoproseso. And the same time mga kamotmot, after nyan tatawagin ka sa releasing, and syempre lalabas na yung bagong ORCR na nakapangalan na sa'yo. At kaya yun, after nun, syempre nakuha mo na, di masaya ka na. Gago! Hindi, ganun lang mga kamotot na proseso ng pagpapalipat ng pangalan
ng iyong motorsiklo. Akala mo lang mahirap, akala mo lang matagal, pero ang totoo niyan, madali lang naman talaga. Lahat naman ng gawain is nadadaan sa tiyaga, di ba? And yun mga kamotmot, take note pala, about sa mother file mga kamotmot, kasi isa ito sa dahilan kung bakit namatagal ang pagpoproseso ng change of ownership. Kasi hindi natin naaasikaso agad-agad ang mother file natin, hindi natin natutukoy kung nasaan agad, at hindi natin alam kung paano to gawin. Madali lang naman to mga kamotmot. Kunyari, ang may hawak ka na ORC, CR, Certification of Registration ng iyong motor, makikita mo to na sa taas, field office nakalagay. Nandyan, may nakalagay dyan NCR, Region 2, Region 4A, mga ganon. Ibig sabihin, ang mother file mo is nasa, kunyari, NCR ang nakalagay. Ang ano mo is nasa NCR ang mother file mo. Pagka ganon. Ang tamang pagproseso lang nito mga kamotmot is kailangan mo pumunta talaga ng LTO, pumunta ka sa record section at humingi ka ng electronic letter, o kumuha ka ng confirmation request, humingi ka sa LTO, at sila na rin ang magpoproseso nito. Ano lang to, LTO to LTO, region to region. Madali lang to, saglit lang to, pero maghahantay ka nga lang ng ilang araw, 3 days to 1 week, and the same time minsan umaabot pa ng 1 buwan. Pero sabi ko nga kanina, before kayo mag-asikaso ng PNP clearance, is asikasuhin nyo muna yung mother file nyo, kasi ang PNP clearance mga kamotmot 7 days lang ang tinatagal, 7 working days. After ng 7 working days is expired na ang inyong PNP clearance. Paano niya pag nauna mong kumuha ng PNP clearance, di ba? Tapos darating yung yung confirmation request mo is ng mother file mo is 2 weeks, 3 weeks, or pag sinamang palad pa 1 month, di ba? Ayun mga kamotmot, ganoon lang dapat. Bago tayo kumilos o bago tayo magpasya, alamin muna natin kung nasaan yung mother file natin para iwas abala, iwas gastos, and the same time makapagtipid pa tayo ng araw at pera syempre. Ayun mga kamotmot, sana nakapulot kayo ng idea sa topic natin sa ngayong hapon, and the same time makapulot kayo ng diskarte at nalaman nyo kung paano ang proseso ng pagpapa-change ownership. And the same time mga kamotmot, if may kung hindi kayo naliwanagan sa paliwanag ko, is kung may katanungan kayo, comment down below ng mga kamotmot, and the same time sasagutin ko kayo kagad. And kung may mali man ako sa aking pagpapaliwanag, correct me if I'm wrong. Handa naman ako makinig sa inyo at handa akong matuto. At disclaimer lang mga kamotmot, itong diniscuss natin ngayon is hindi po ako kawani ng LTO o ng HPG. Ito po ay ayon lang sa aking kaalaman at sa aking pag-search about sa pagpapalipat ng pangalan ng iyong motorsiklo, and the same time abot lang din to sa experience ko about sa pagpoproseso ng papeles ng motor. Ayun mga kamotmot, hanggang dito na lang. This is Ray Motovlog, nagpapaalala, ingat mga kamotmot, ride safe, keep safe, and God bless. Easy life, easy ride. Ray Motovlog, peace out.